Nung panahon po ng ni Pangulong Duterte at ng mga naunang presidente, pag lumabas na po sa PNA, Philippine News Agency, ano na po yan, no? As good as, ano na yan, talagang pahayag na ng Pangulo, wala nang fake news dyan. Kasi aminin man natin at hindi, marami talaga kahit sa social media, punong-puno rin ng fake news, no? So yung PNA, Philippine News Agency, talagang ito po ay opisyal na pahayagan ng gobyerno ng Pilipinas. So pag dito na lumabas, pagtitiwalaan mo na at dito po kinuha ng maraming mga media natin yung balita na nagpalaya sa 143 Pilipino. Ayan po, Marcos thanks UAE. Ito po ay October 15. Dalawang araw pa lang po nakakalipas. Marcos thanks UAE President for pardon of 143 Filipinos. So tapos yung nakalarawan diyan, mukha ni Presidente Marcos na tumatawag sa telepono. Parang, oh, thank you at pinagbigay, parang ang dating sa atin. Tapos pinagmalaki na ng mga vlogger at mga tauhan sa social media nitong administrasyon na to. Parang ang dating, dahil sa tawag na yun ni Marcos, kaya pinalaya yung 143 Filipinos. Pero ano po ang kaayan? Basahin natin. President Ferdinand Marcos expresses gratitude to United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed for the pardon of 143 Filipinos. Kulang kayo hihimay-himay natin to. Marcos in a social media post Tuesday said he talked with UAE President over the phone where they discussed the flourishing ties between two countries. O, di ba? Pinapakita na tumawag tapos sa picture pinapakita na nakangiti si Marcos na tumatawag sa telepono. So ibig sabihin, sa unang dalawang statement, may kinalaman yung magandang relasyon ng UAE at ni President Marcos sa pagpapalaya ng 143 pagpapardon ng 143 Filipinos. May masama ba ron ba dong? Wala. Masaya tayo na meron nga pardon na 143. O eto pa, idagdag pa natin. Ito po si Romualdez, no? Ayan, sa Manila Bulletin. Sabi po, Marcos is strengthening of ties with UAE, vital to the pardon of 143 Pinoys, says Romualdez. No? So, yung magandang ugnayan daw po ni BBM at saka ng UAE, ayun po yung vital sa 143 Filipinos pardoning sa Middle East. Okay. Yan yung sinabi ng PNA, ni Pangulong Marcos at ni Martin. Pinalalabas nila na ang laki-laki ng papel ni Pangulong Marcos. Hindi ka ba natutuwa ba dong na may 143? No? 143 na Pilipinos na pinalaya ang UAE. Natutuwa po ako. Pero ano po ba yung katotohanan? Ibig sabihin, hindi po 143 na Pilipino. No, hindi lang po pala Pilipino 'yan. May kasama rin pong ibang mga lahi. At ito po ay taon-taong ginagawa ng UAE. Nagpapalaya ng mga bago sa Union Day. No? So natural po 'to at ang pinalalaya po nila hindi po kasama yung hindi po kasama yung tinatawag nating mga drug offender, yung mga yung mga offense lang mahihina lang. So hindi po kasama rito yung mga death row. No, wala po yung mga bibitayin. Alam nyo, ang internet humihina yan pag maraming gumagamit Puta, madaling araw.
So yung 143 po, hindi po purely Filipinos yun. Ayon po dito, no? Ito po ay iba't ibang lahi. At ito po ay pardon. Ginagawa nila taon-taon. Mayroong request o walang request yung mga Pilipino. Usually po, para hindi lang po tayo malito, no? Usually po ang pinakikiusap natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakikiusap po natin sa mga bansa, yung bibitayin. Yun po yung yun po yung ano natin. Pero yung mga lesser offense, hindi po natin pinakikiusap yung mga lesser offense na yan. Yung mga makukulong lang na 1 taon, 2 taon, wala po ako nabalitaan na pinakikiusap yan. Yun lang po pala yung pinardon nito at hindi po yung 143. Hindi. Okay? So, wala pong problema na magbigay ng pardon yung UAE. Tsak dyan may kasamang Pilipino na napardonan. Pero taliwas po sa gusto nating mangyari na yung magawa ng paraan yung mga nasa death row. Kasi wala na eh. Tigok na sila pagkatapos pag hindi nagawa ng paraan. So, tinama lang po natin yung mga pagmamagaling, no? At yan po ay hindi through the efforts of the President, kung hindi yearly ginagawa po yan. At yan po ay alam ng mga OFW natin na taga UAE. Okay. Ngayon, usapin ng death row. Alam nyo, sana hindi na lang nagsalita si Pangulong Marcos, no? May sinabi po siya rito sa isang panayam niya na medyo nakakaawa po, no? Ito po yung sinasabi ni Pangulong Marcos habang siya ini-interview. Huwag ko nang iparinig kasi mahina naman. We tried everything. Ayun po yung salitang deserve, no, na malungkot po para sa mga Pilipino. Na-trinay naman daw po ng mga natin ang lahat. Pero talagang ganun yung we tried everything for many years and the Saudi government really tried to look and be sure that the judgment of hanging was deserved. Ang pangit pong pakinggan, no, na parang tayo pa nangangatwiran na deserve yun kasi ni-review na yan ng Saudi. Wala na tayong magagawa. Yan yung batas nila. At tingin ng Saudi government ay deserve yung pagkamatay ng OFW. Ang pangit po bilang presidente na marinig sa inyo, dapat hindi na lang kayo nagsalita na pinagtanggol yung Saudi government na deserve nung Pilipino natin na mabitay sa bansa nila, no? Kasi Filipino president po kayo, hindi naman po kayo spokesperson ng Saudi Arabia. Yun lang po yung tsaka sana wag nyo na po ipagmalaki yung mga yung mga napardon na wala naman kayong kinalaman. Kasi taon-taon naman yan at hindi po, sabi ko nga, dami palang Pilipino, no? Pinalaya. Libo siguro Pilipino nakakulong doon sa UAE.